Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magstayo ang lahat. Handog ng Diyos sa banal.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw na ito ay huling araw na po ng ordinaryong panahon. So bukas po ay magsisimula na tayo sa ating Kwaresma o Lenten season. Sa Lenten season na ito, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na pagnilayang mabuti ang ating paglalakbay dito sa mundo. Ano mga bagay ba ang sinusunod natin? Ano mga bagay ba na ka-influensya sa buhay natin? At ano rin kayang ibinibigay nating halimbawa para ma-influensya din natin ang ibang tao? At iyan po ang tatalakayin natin sa ating Ebanghelyo ngayon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, no, warning niya sa kanyang mga apostles na mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at ni Herodes. Yan din po ang pag-isipan natin, mga kapatid ko kay Kristo. Ilang beses po sa buhay natin nagkakasala tayo. Ilang beses po sa buhay natin, tayo rin po ay dahilan ng kasalanan ng ating kapwa. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noah lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noah, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis, at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga tao pagkaraan ng 1 linggo. Pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon.
Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Magstayo po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya ingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Para sa 5,000, ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Yan, sa narinig po nating ebanghelyo sa araw na ito, malaking palaisipan po sa atin lagi, no? Na kung kadalasan po nakakalimutan natin yung mga important events sa buhay natin, mga importanteng bagay sa buhay natin, at yung mga maliliit na mga bagay, yun ang lagi nating naaalala, no? Mabilis tayong mag-isip, mabilis tayo nating maalala yung mga bagay-bagay na ibang para sa atin ay maliliit-liit lang, no? Pero pag malalaking bagay na kuminsan nakakalimutan natin. Yan nakikita po natin na
discussion ni Jesus Christ nung kasama ang kanyang mga apostoles dahil yun na nga, dami na nga nilang nasaksihan. Saksi sila sa mga miracles na nagawa ni Jesus Christ. Pero yun bang andyan na, kailangan nila ng tinapay, kasama nila si Jesus Christ, nag-worry pa sila. Yung kuminsan nangyayari din yan sa pamilya natin, kuminsan nangyayari din yan sa buhay natin. Ang bilis nating magsabi sa ibang tao na maniwala lang kayo, huwag kayong malungkot, ganito ang buhay. No? Mangyayari din sa lahat yan, nauna lang kayo, una-unahan lang naman ito, pero mangyayari sa lahat. Pero kung mangyayari sa atin, ang hirap nating paunawain. Ang hirap nating tanggapin ang mga bagay. Kaya sinasabi natin, madalasan po, kulang lang tayo talaga ng tinatawag nating pag-alaala, no? Sa mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Pag medyo masakit na ang nangyari sa atin, nakakalimutan natin napakaraming bagay. Sa araw na ito mga kapatid ko kay Kristo, pinapaalala rin po sa atin ng ating Panginoon na ang napaka-importanting bagay. Nasa lipunan po natin na lumaki tayo, nung maliliit pa tayo, nakikita natin ang mga matatanda, sinusunod natin at ginagaya natin kung ano mga ginagawa nila. Minsan nakakatuwang tingnan, isang batang napakaliit na lalaki, tinitingnan yung tatay niya habang nagsishave ng kanyang balbas, no? Pag meron siya nakitang naku, wag mong ilagay dyan yung mga shave, no? Dahil pwede niyang kunin at magsishave din siya, di po ba? Kung minsan may mga bata nakikita natin nila tayo na mukha tayo ng mainit na tubig, no? Ilalagay sa tasa, kung minsan ilalagay din nilang kamay nila at gaganunin din yung tubig, no? So, mga influences yun sa buhay natin. At ang sabi nga sa atin ng ating Panginoon, mag-ingat. Mag-ingat kayo hindi sa mga mabubuting bagay, kundi sa mga masasamang bagay. Kaya nga sinabi niya, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ano bang tinatawag nating libadura? Yung mga nanay, yung mga bakers, alam talaga nila kung anong tinatawag ng libadura, yung yeast, no? Yan yung nagpapaalsa ng tinapay. So naiiba yung texture ng tinapay, naiiba yung hugis ng tinapay, naiiba yung size ng tinapay dahil sa libadura. Ang tinapay na ginagamit po natin dito sa misa, wala po yung libadura. Yun, kung titingnan natin mabuti, bakit masama ang libadura? Hindi naman natin tingnan yung libadura per se. Hindi naman tinitingnan natin literally yung libadura na huwag din natin gamitin. Hindi po yun. No? Ang inisip lang natin dito, ang pinagsasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga apostoles, na yung libadura na sinasabi ba na nakakasira, no? Nakakasira sa lipunan. Influensya na tinatawag. Ano bang influensya ng mga ng mga Pariseo at ni Herodes sa mga tao? Naalala ko tuloy yung kantang The Greatest Love of All, di ba? No? I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Di po ba? So let us teach the children. Dahil marami silang natutunan sa atin, so kailangan ang matutunan nila mga magagandang bagay. Mga magagandang bagay. Ngayon, si Jesus Christ nandito sa ating ebanghelyo, pinapaalala po sa atin, ano bang sinusunod natin na nakaka-impluwensya sa atin? Si Herodes, ano bang maibibigay na impluwensya ni Herodes? Na example ni Herodes, ang sabi nga, sensuality daw, no? Napaka-sensual daw ni Herodes, no? At kadalasan po, yan ang sinusunod ng mga tauhan din niya. Mga Pariseo, anong matutunan natin sa mga Pariseo na pinapakita lagi? Yung pride ng mga Pariseos, no? Ang kayabangan nila, yung pagbabalat kayo nila. Oo, yun lang natin nakikita. Kaya mag-ingat
Mag-ingat sa ganitong mga bagay. Mag-ingat sa mga impluwensya ng ganitong mga tao. Ngayon sa lipunan natin, ang dami din pong impluwensya sa buhay natin. So paano natin ito masusolve? Paano tayo mamumuhay na may ganitong mga impluwensya? Ang pinakauna daw na dapat natin gawin, iwasan na sundin ang mga impluwensya na ito. So iwasan ang pagsunod sa mga bad influence. Iwasan. May isang istorya na nabasa ko kanina na yung isang tao, bata pa, naghahanap ng trabaho. Okay, may nakitang trabaho. Kaso lang yung trabaho niya, siya yung ang tawag dito, personal secretary ng kanyang boss. So pag nagta-travel yung kanyang boss, lagi po siyang kasama. So yung unang travel nila, mayroon pala itong ginagawa ang boss niya na pag nagta-travel, naghahanap daw ng prostitute na makasama sa gabi. Kailangan siya din ay hahanap din para daw dalawa sila. Hindi niya sinunod. Ayaw niyang gawin yun. So ang sabi ng boss, kung hindi mo ito gagawin, wala ka ng trabaho bukas. Ang ginawa ng tao na ito, kailangan niya ng pera. Kailangan ng pera ng kanyang pamilya. Siya lang po ang breadwinner ng kanyang pamilya. Ang sabi naman niya, kailangan ko bang isakripisyo ang aking pagiging Kristiyano? Kailangan ko bang isakripisyo ang aking pagiging mabuting tao? Kailangan ko bang isakripisyo ang aking paniniwala sa Diyos nang dahil lang sa aking trabaho, nang dahil lang sa pera? Hindi ko kayang gawin yon. So anong nangyari po? The following day, wala na po siyang trabaho. Mas pinili niya na maging isang Kristiyano kaysa naman po sumunod sa kanyang boss. So isang example lang yan, no? At I'm sure hindi naman pinabayaan ng Diyos ang tao na yun. Yun lang yung nabasa ko, hanggang doon lang yung part na yun. Pero marami po tayo, mga kapatid ko kay Kristo, marami tayong mga experiences sa buhay. Kadalasan po pinapipili tayo. No? Maging maayos ang buhay mo, magkapera ka, ganito, ganyan. No? Sundin mo lang to, gawin mo lang ito. Pero yung sinasabing maayos na buhay, paano bang maayos na buhay? Yung marami kang pera, yung kahit saan ka pupunta, yun bang marami kang damit, di bang marami kang makakain na pagkain, may mga sasakyan ka, malalaki ang bahay mo, yun lang ba masasabi nating magandang buhay? Maayos na buhay? Paano naman yung pagtulog natin sa gabi? Nakakatulog kaya tayo ng maayos? No? Paano naman kayong pagpasok natin ng simbahan habang tayo nakatingin dito sa altar? Masaya ba tayo? At peace ba tayo pag ganyan ang ginagawa natin? So, anong maayos na buhay? No? Yung maayos na buhay, sabihin natin successful ka, pero successful na tinatawag, di ba yung success na mayroon tayo, dapat yung panatag ang kalooban natin, mayroon tayong kapayapaan, yun ang success sa buhay. Na kadalasan po, hindi natin binibigyan ng halaga. Yung makatulog tayo ng maayos, na wala tayong iniisip na, naku, nakasakit kaya ako ng kapwa ko, naku, ano na kayong nangyari sa mga nangungutang sa akin, mga ganung bagay, o pinagkakautangan ko. No? So, peaceful ba tayo? May kapayapaan kaya tayo? Yan dapat ang maayos na buhay. No? So, pangalawa, another very important thing, sa panahon ng nito na napakamaraming impluensya, una yan, no? We have to avoid na masundan natin ang impluensya o masamang impluensya. Ang ikalawa ay tayo dapat ang magbigay ng magandang impluensya sa ating kapwa. Kung minsan po, may reklamo kami sa seminary, nung seminarista pa lang kami. Alala ko po to si Father Rene. Nagreklamo pa ako sa kanya. Dahil sabi niya, Joel, pag kayo ba'y nasa kainan, anong mga pinag-uusapan ninyo? Ganon. Sabi ko naman, kung minsan, Father, hindi ako nakikisali sa usapan dahil puro lang naman chismis.
Ang sabi niya sa akin, dapat magsalita ka. Father, ayoko nga magchismis. Sabi sa akin ikaw ang manguna. Unahan mo, hindi chismis. Unahan mo na magandang pag-uusap, na magandang topiko, no? Na magandang subject, para hindi na kayo magchismis. So unahan mo sila. Huwag mo silang hintayin na magchismis tapos susunod ka rin sa kanila, no? So we have to be an influence to others. Kung halimbawa sabihin natin, ang dami na po mga negative influences sa buhay, nakakasawa na. Dapat ka tayo magsawa sa mga bad influences at hindi natin sila dapat sundin. Kaya tayo magbigay tayo ng magandang halimbawa para ma-influensya naman sila sa gagawin natin. Di ba mas maganda? No? So wag na tayong magreklamo na, ay, ayoko nang pumunta sa kapitbahay, puro chismis lang naman. No? Hindi pumunta ka doon, wag kang magchismis para walang chismis na mangyayari. No? So, we have to, yung tinatawag natin na bad influence, mayroon dyan. Huwag mong sundin. Magbigay ka ng magandang halimbawa to have a good influence also to others. Yan ang napakagandang bagay na dapat nating sundin at dapat nating gawin. And the third thing na dapat yung sinabi ko nga kanina, kadalasan po lagi natin nakakalimutan yung mga importanteng bagay sa buhay natin. No? So para hindi tayo ma-influensya ng ibang tao ng bad influence, dapat lagi nating alalahanin sino ba at ano ba ang dapat nating sundin. Yan, si Jesus Christ. Balik tayo sa Kanya. Ano ang magandang impluensya na ibinigay ni Jesus Christ para sa atin? Nang sa gayon, yun po ang dapat nating pamarisan, yun po ang dapat nating sundin, at yun din po ang makikita at susundin ng ating kapwa. Huwag po tayong sumakay sa ano tawag nito? Yung sa current ng tubig na sinasabi yan kasi ang uso ngayon, dapat ganyan din. Pag hindi mo ginawa, you are out, no? You're out of the society, o hindi ka uso, o obsolete ka na, no? So kung halimbawa, lahat ay gumagamit ng cellphone, pag kumakain, nandun sa Facebook or what, dapat ganyan ka. Kasi pag hindi mo ginawa yan, pagtatawanan ka. Di ba? Ganyan kung madalas ang nangyayari. No? So pag yan ang suot, no? Kita mo na nga pabukas ng tiyan, o kung ano pa dyan nakabukas, nakakita, yan ang ginagamit ng lahat, no? Sabihin mo, ay, gagamitin ako niyan para hindi naman ako out of, ano tawag natin dito? Out of context o out of, ano yan? Out ng fashion, no? Nahuhuli na tayo, tatawanan na tayo dahil, ay nako, obsolete ka na. parang museum ka na, no? So hindi, kahit naman tumawa sila, hayaan mo silang tumawa dahil yung halakhak mo, dahil mga nila, no, akin ang huling halakhak. At ang huling halakhak ay mas matamis at mas masaya. No, yung sinasabi natin. So, wag po nating pamarisan ang bad influence. Let us avoid bad influence. Wag po nating sundin ang bad influence. At tayo ang magbigay ng good influence para sa nakararami. At ang importante po, balikan po natin, wag nating kalimutan si Jesus Christ. Siya po ang nagbigay sa atin ng tama, no? Na kung ano ang dapat gawin. At huwag po tayong maniniwala na lang dahil sa marami o halos lahat gumagawa niyan, yan ang dapat nating sundin. Ang standard po natin dito ay ang pagmamahal ni Jesus Christ. Ang standard po natin dito ay ang pagkatao ni Jesus Christ. Ang standard po natin dito ay ang lifestyle ng ating Panginoon. Kung siya ang sundin natin, never po tayo mapapariwara. Kung siya ang susundin natin, never po tayong magkakamali. Sundin lang po natin ang kanyang mga yapak, sundin lang po natin ang kanyang buhay. Nang sa gayon,
maiiwasan natin ang libadura ng mga Pariseo, ang libadura ni Herodes. Amen? Magstayo po ang lahat. Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo kanyang pagbibigyan. Sa bawat panalangin po, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan naway, italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro naway, maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway, maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumaunaway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magstayo ang lahat.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang may mabuting impluensya sa ating lahat. Pag-ibig na totoo, pagsiserbisyong totoo. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod nating di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong umaw sa pagsuyo. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So bukas po magsisimula ang ating Kwaresma, the Ash Wednesday. Ang misa po natin ay meron tayong alas 6, no? 6 ng umaga, saka 5 o'clock sa hapon, tapos 6:30 ng gabi. So alalahanin po natin na bukas din po ay fast and abstinence, no? So 2 beses lang po tayo hiningian ng ating simbahan, no? Yung bukas lang po, yung Ash Wednesday saka Good Friday. 2 beses lang yan sa isang taon na hiningi nating simbahan, no? So yung fasting, alam naman natin yung fasting, ano? Ang fasting ay from 18 years old yata to 59 years old, no? Fasting po ay pag kumain po tayo, pili tayo ng isang meal na makapakabusog po tayo, pero yung ibang meal po, light meals lang po. Hindi pwede pong snacks, walang soft drinks, walang alak, no? Saka hindi lang po yung fasting sa pagkain, ha? Fasting din po sa chismis. So yung ano po yung nakapagbigay sa atin ng pleasure, no? Na makamundong pleasure, yan po dapat iwasan natin. Ha? So that's fasting. Yung abstinence naman po ay from 14 years old ba? From 14 years old yata to 59 years old na hindi po tayo pwede kumain ng karne.
no? So mga light lang po, mga isda, gulay, yan po pwede natin kainin. Abstinence. At every Friday po, kung gusto po ninyong i-extend yan, hindi lang po sa Ash Wednesday or Good Friday, every Friday po, pwede rin po kayong gumawa niyan, no? Na ang abstinence, na hindi kakain ng karne. Yan, maganda din pong ano yan. Para po, maano naman natin na kaya naman pala nating nung gumawa ng mga bagay na beyond pleasure, no? Kaya naman natin makontrol ang buhay natin na hindi lang po pang pleasure lahat. Okay? So, let us start it with Ash Wednesday, yung pagpapakumbaba natin at pag-alala natin na tayo po ay from the dust and unto dust we shall be returning. And importante sa lahat, hindi lang yung dust, kundi yung ating conversion, no? Receive the gospel, no? And proclaim the gospel also to our brothers and sisters. Amen? The Lord, sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun at ipayan, kaniyang magaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, ganda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon